Okay, good morning everyone. Thank you so much, Brother Mac. Napaka-formal natin, di ba? Naalala ko pag sa bahay namin, sabihin ko, may proposal ako, sabihin niya, hindi kami lang to. Proposal sa bahay, di ba? Para kasing feeling ko lagi akong nasa trabaho. Dahil 80% of the time nandun. So, good morning everyone. Wow, maraming salamat. Good morning din, Imelda Ganda. May prize ka daw mamaya dahil tinawag mo akong ganda. Ayan, sige. I love the energy today. Parang excited kayo sa bagong topic. Sige, bago ko i-introduce yung mismong topic natin, hulaan nyo lang, nakalagay dito country or nationality. Pag nakita nyo yung picture na to, hulaan nyo sila. Okay? Sige, bago pala ako magpahula dahil hindi pa nag-pray si Brother Mac, mag-pray muna tayo. Ayan. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, we thank you for an awesome day. Salamat, Lord, dahil laging may bago sa'yo. Salamat, Lord, sa bago naming matututunan. Holy Spirit, we invite your presence in this room. I pray na buksan mo yung our spiritual eyes and ears so that we may see and we may hear, Lord, kung ano yung mga gusto mong makuha namin sa umagang ito. Salamat, Lord. Be glorified today. Be magnified. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ayan. Pag nakita nyo to, ano sa tingin nyo? Saan to galing? Sino sila? Ayan, yung magtataas. May mga nagtataas na kamay. Ang unang sumagot, si Ate Ana. Ayan, dahil uso daw ang pa-price dito, nagdala ako ng simple price. Ayan, si Brother Mac ang tagabigay ng prize. 1 point for Ate Ana. Sige, pag narinig yung Korean, ano pa yung mga naalala nyo sa Korean? Opa. Ano pa? Kimchi. Yes, nandyan ang kimchi. Ano pa? K-pop. O, paano nyo malalaman na Korean? Anyong. O, di ba? Anyong ang kanilang salita, di ba? Hindi sila nagsasabi ng kumusta. Si Pastora Chincha. Chincha Tamayo, pwede rin. So, bigyan mo lang sila ng prize. And then next. So, pagka meron po kayong nasagot, yes. Wow. Siyempre, galing din sa ibang bansa ang ating pa-prize. Dahil ibang bansa din yung pinag-aaralan natin. Okay, next picture. Sabihin nyo lang agad or tayo kayo. Ayan, Kisha. Okay. Japan. Paano niyo po nasabing Japan? Yung doll. Oh, pwede po. Tama. Sila lang very distinct yung kanilang sapatos. Yung next nito, ang sasagot na siguro si Kisha. Kasi kanina pa siya taas pero iba yung sumasagot. Yung kulay nung kuko. Okay. Pwede rin. Ano pa po pag naisip yung Japanese? Yung suot, tama po. Yung robe. Yung pagkain. Sony. Oh, Sony, may plugging. Tapos anime. Tama po kayo dyan. Next picture, para kay Kisha. Ay, humirap. Humirap pala. Zimbabwe. Anong tingin mo? Anong tribe to? Sa Africa, tama. Paano nyo po nasabing Africa dun sa mga nakaalam? Pananamit, tama. Si Waka Waka daw, tama. Di ba? Wakanda forever. Sino pa? Walang buhok. Hindi naman po lahat ng African ay walang buhok, pero yes po. As you can see in the picture, kahit yung mga kababaihan, iba rin yung kanilang hairstyle, di ba? Ito. Uy, ito na, Lay. Kinakalabit ka na ni Kisha, Lay. Oh, alam na ni Casey. Kangkong. Israel, yes. Paano nyo nasabing Israel? Oo. O, basta lahat tayo yung ganon, di ba? Oo.
Tsaka yung gulay, ano pa? Tangos ng ilong. Sige, ano pang naalala nyo pag Israel? Paano nyo nasabi? Oh, nandun daw si Pastor B-Boy sa kanan. Magandang lugar, tama. Oh, may photobomber daw tayo. Nandyan si Pastor B-Boy. Hanapin nyo. Okay. Wala daw langaw. Wala pang langaw nung pumunta tayo. Walang langaw. Okay, correct. Oh, itong huli. Baka naman, Lay. Ito na, ready na si Shotty magbigay ng prize. Oh. Oh, ayun. Talagang with confidence. Philippines. Ano tawag sa mga tao nila? Oh, nag-isip ka pa. Pilipino. Tama, sila po ay Pilipino. Paano nyo nasabi na Pilipino yan? Nagmamano. Correct. Ano pa naisip nyo pag Philippines, mga Pilipino? Maganda, syempre. Ang ganda rin ng kulay, di ba? Kayo manggi. Ano pa? Ako, una ko naisip pag ganyan, tapos lumalabas ka ng bansa, tabo. Di ba? Kasi pag Pinoy ka, sanay ka dun sa typical na household, laging may tabo. Yung iba, hindi sanay mag-shower. Di ba? Kailangan may timba. So, may bidet, di ba? Yung iba. So, parang hindi sila sanay. Maglalaba agad. Isasampay kahit saan pumunta. Tama, tama. So, tama po kayo dyan. Di ba? Ang pag-aaralin natin ngayon, nung part 3, sa topic ni Ate Cherry, Understanding the Governor. Pinag-aralan natin doon yung culture ng government, ano yung kultura ng isang governor. Ngayon naman, bagong chapter tayo. Part 4, The Role and Impact of the Governor, Manifesting Kingdom Culture. Ayan. At sabi dito, every nation manifests itself in unique cultural and social expressions. Kaya yung mga pictures na pinakita ko kanina, unang tingin nyo pa lang, alam nyo na. Alam nyo na, uy, sa Japan yan, kasi yung sapatos. Alam nyo na sa Israel yan, kasi walang langaw, ganon. So, unang tingin pa lang, yung unique cultural and social expressions nila. Pati yung features, yung tangos ng ilong, yung nagmamano, alam nyo na agad, gets nyo na, di ba? There are specific ways that people from certain countries, the way they act, speak, and look. Di ba? Yung mga ibang pictures na pinakita ko kanina, alam nyo na agad, even the way they act, pagkakain, naka-chopsticks. Siguro pag Pinoy, nakakamay, di ba? Pag naman Chinese, madalas yan yung mga noodles. Yung hinihigop yung sabaw, di ba? Wala nang Sa iba kasi magsusup ka, di ba? Kagamit ka pa ng kutsara or yung pang mismong soup. Sa iba naman, pag Chinese ka, dapat maingay kang kumain kasi para sa kanila, ibig sabihin nun, masarap yung pagkain. Diba? Dapat yung ganon, pag kumakain, mas malakas pa doon. Diba? So, merong certain ways, bawat country, para malaman mo na, uy, Japanese yan. Pag nagmamano, siguro Pinoy yan. Diba? So, pinag-aaralan natin, kingdom culture. So, dapat makita rin sana nila na, uy, Kristiyano yan, believer yan, di ba? Yun ang gusto nating mangyari, yun ang gusto nating makita. Ayan, after you have been around people from various countries or regions long enough, you begin to recognize their distinguishing mannerism, attitudes, and speech. Di ba? Pag matagal mo nang nakakahalubilo yung mga tao na yon, or let's say, lumipat ka ng ibang bansa, na i-influence ka na napapansin mo na ano ba yung attitude nila, paano ba sila makitungo, di ba? Pag pumunta ka ng Middle East, napapansin mo na, oy, hiwala yung babae sa lalaki. May mga hindi pwedeng gawin, di ba? Na typical naman sa atin, pero iba, mannerism. Yung picture na to yung Pinoy, pag di ba sinasabi nila, pag Pilipino, yung meron ako napanood mag-asawa sila, tapos yung asawa niya, foreigner. Pero nung ang tagal na daw nilang nagsama, tumira na siya sa Pilipinas, pag tinuturo, saan yan? Dun. Tumuturo na. So nakuha niya na yung mannerism. Noong una daw, nakakatawa yung mga Asian household,
Pagka daw dati sa Amerika, pag nag-grocery, yung mga plastic, tinatapon agad. Packaging, mga bote ng sauce ng pasta. Nung tumira na daw sa Pilipinas or any Asian countries, yung mga bote, hinuhugasan. Kaya nga, di ba yung lalagyan ng ice cream, nilalagyan natin ng isda, di ba? Tupperware, di ba? Yan, kasi may certain culture or mannerism na nadadala. Dati hindi naman ganun yung Amerikano. Pero nung umuwi dito, iba na yung laman ng ice cream, di ba? Kaya yung bata, umiyak siya, excited siya. Pagbukas niya, isda pala. Diba? Sa ibang kultura, kung meron tayong Tupperware na may isda, pag pumunta ka naman sa England, diba? Yung lalagyan naman ng biskwit. Pagbukas mo, ano laman? Pangtahi. Correct. Diba? Kung naregaluhan na po kayo ng blue na lata, na puro biskwit yung laman, di ba? Ang equivalent nun yung ice cream natin dito na may isda. Di ba? So, iba-ibang kultura, iba-ibang practices, siguro sa kanila, yun ang lalagyan nila ng panahe. Sa atin naman, maraming sobrang ulam. Or, di ba, mga minamarinate. Yes. So, may kanya-kanya. Pag Japanese, ang tagal mo na sa Japan, di ka naman nagbabaw, pero pag may dumadaan, napapaganong ka na rin, di ba? So, parang nadadala ka, na-influence ka. Kasi very unique yung culture nila, di ba? Yung kanilang mannerism and attitude pagdating dyan. So as citizens of the kingdom, nung time na to, dahil meron tayong ways na nakasanayan in our world today. Pero sinasabi nila, dati, nagkaroon ng time na, syempre, nagkaroon ng kasalanan, di napunta tayo ulit sa kingdom of darkness. Sinasabi nila, ano ba yung kingdom of darkness? Ito yung panahon na si Cain at si Abel. Nagkaroon ng patayan. So, very dark. Diba? The thief comes to kill, steal, and destroy. So, nagkaroon ng ganun. So, kailangan natin matutunan yung kingdom. Kailangan natin makilala yung governor. Kasi, we would need to depend on the governor to instruct and empower us in all ways. Dahil dun sa nagkaroon ng kasalanan dati, nagkaroon ng iba-ibang language, so, nagkaroon ng kanya-kanyang mindset, nagkaroon ng kanya-kanyang lifestyle and customs. So, ang gusto natin mangyari, yung governor, makilala natin para maging aligned tayo dun sa kingdom culture. Napag-aralan na natin the past few Sundays, ano ba yung kultura ng kingdom, di ba? Ano ba yung available pag naging kingdom citizen ka? At alam natin na itong kingdom citizen, available siya para sa lahat. Pero, para maging citizen ka, kailangan, ano dapat? Yes, dapat tanggapin mo ang Lord. Dapat mag-repent ka, di ba? Parang access mo yan dun sa kingdom. So, hindi lahat nagiging citizen automatic. Kailangan tumanggap ka, mag-repent ka, tapos, ayan, may access ka na. Pwede mo na makuha ang kingdom. Yun. So, ang title natin, di ba, manifesting. Lagi natin naririnig yung manifest. Manifesting. Pag meron ka daw pangarap, i-manifest mo. Pag meron kang goal sa buhay, i-manifest mo. Pero ano ba talaga yung manifest? Di ba? Sabi dito ang definition ng manifest, dapat clear, malinaw, obvious na nakikita. Obvious na pwedeng nakikita mo sa utak mo. Kung may pangarap ka, na-imagine mo. Obvious na nakikita ng mata mo yung nangyayari. Dapat daw, pag sinabi mong manifest, nadi-display, very evident, the act or practice of bringing something into your life through belief. Diba? So kung may faith ka, naniniwala ka, pero hindi ka lang basta naniniwala, meron kang nakalagay dito, the act or practice. Hindi wala siya basta lang naisip. Pag sinabi mo palang manifest, dapat pala may action. Kaya yung tinuturo ni Pastor Biboy, dapat faith and action di ba? Hindi pa din puro faith lang, naghihintay lang ako, wala akong ginagawa. So hindi siya magmamanifest. Kasi we need to put this into practice, di ba? Through belief. Ang ganda ng Tagalog, mahayag. Ang pinag-uusapan natin dito yung kingdom culture. So ang ganda na, pag sinabi nating ma-manifest, mahayag kung ano yung meron sa heaven. Di ba? Makita, maliwanag. Si Lord naman, siya rin yung nagsisilbing liwanag. Magpakilala. So,
Ganun ka-importante yung mahayag, doble ko siya nilagay dito. 'Di ba? Okay, so yun ang manifest. Malinaw po? Para pag narinig nyo ulit yung manifest, alam nyo na, ito pala yun, dapat pala nakikita. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Ano po bang nakikita nyo dyan? Pogi, maganda. Wow! 'Di ba? Oh, why not? Go, game. Yan, 'di ba? Yan ang manifesting the kingdom culture. Okay, so sabi nila merong characteristics of a nation or a kingdom. So nasabi ko na yung manifest, alam natin yung kingdom na tinutukoy natin dito ay heaven. Sabi nila sa isang kingdom, syempre nandun yung king, dapat meron siyang territory. Dapat meron kang land na nasasakupan. No? Ang hirap naman pumunta ako ng Amerika at sabihin ko, I am the queen, di ba? Punta ako ng China, hindi nila ako papansinin. Kasi wala akong pagmamayari, di ba? Kahit na magbihis ako, sabihin ko na, oy, I'm Chinese, or di ba? Hindi pa rin, hindi ako qualified kasi merong criteria. Dapat meron ka munang teritoryo, meron kang land. Sabi nila, dun sa land, hindi lang siya isa. Para magkaroon ka ng isang kingdom, dapat multiple territory. Kasi yung multiple territory na yon, yun ang magbibigay sa'yo ng colony. At yung colony na yon, as a king, doon ako magkakaroon ng impact. Doon ko ma-i-impluensyahan yung mga tao. Doon na nandun sa territory. 'Di ba? So, part niyan, dapat, number 1, bago ka maging hari, meron kang teritoryo. Okay? So, yung mga, isipin nyo na yung mga kilala nyo na mga king, kanya-kanya yan ng land. Hindi lang yan isang probinsya. Hindi lang yan isang city. 'Di ba? Meron din tinatawag na culture. So, yung culture daw is a way of life. Sabi nila, yung will daw ng Lord, kung titignan natin siya sa heaven, ito yung nagiging policies or yung word, no? Yung nagiging law daw siya sa Bible. Kaya, di ba dun sa kingdom, sinasabi dun na, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Kasi, ang ginawa ng Lord, in-extend niya yung kanyang territory dito sa earth para kung ano yung, dahil ginawa niya naman tayo, yung tao, magiging extension tayo. Kung ano yung meron sa heaven, dapat meron dito sa earth. And yung culture nga is a way of thinking. Meron akong pinakinggan na isang parang sinishare ni Miles Monroe na ang ganda, ang sinasabi niya, yung culture daw talks about environment. Kasi yung kultura, nakasanayan mo. Let's say, dito sa QC, nakasanayan na natin na konting okasyon lang, kakain na agad. Di ba? Mahilig tayo mag-celebrate. So, kultura na natin yan dito sa Jugs Go QC. Ano ba mga naisip yung kultura natin dito sa church? Pag-iwan ng baso. Okay, ano pa pong kultura? Sana magandang kultura po yung maisip natin. Ano pa pong kultura? Magpalaro daw, sabi ni Melda. Tama, kultura din natin yan. No? So parang mag-surprise, yes. Mag-honor ng mga pastors. 'Di ba? Magbigay ng regalo. Wow, 'di ba? I love it. Talagang 'yun yung mga natatandaan din ni Melda kasi 'yun nga yung na-experience niya. This is our way of life, 'di ba? Dito sa QC. At sabi dito, part daw ng culture ay environment. Mas importante daw ang environment kesa sa product. Ano? Ito yung isang natutunan ko. Si Lord daw, bago niya nilagay yung product, niready muna niya yung environment. Niready niya yung earth. Niready niya muna yung tubig bago niya nilagay yung isda. Hindi muna niya inuna yung isda. Kasi mamamatay yung isda. Diba? Diba? Natatawa po sila, nanay. Kasi totoo, imaginein mo, nauna ang isda. Diba? Diba? So, prepare mo na yung environment. Nauna na daw muna yung soil, yung lupa, bago itanim. So, imaginein mo, seed ka lang dyan. Pero wala kang lupa. Hindi ka tutubo. Diba? Diba? Bago niya ginawa yung tao, nag-provide na daw siya ng oxygen. Kasi ready na eh. May halaman na. So, nagre-release na yan ng gas. Diba? So, yun na ngayon yung makukuha ng tao. So, ang galing na dun sa days na ginawa ng Lord, 'di ba, ang earth,
Niready niya muna yung environment bago niya dinala yung product. Nung ready na lahat, dumating na yung tao. Dinala niya na si Adam. Ay, wow naman talaga, bago ang pag-aasawa. Wala po yata yan dun sa inaral ko ditong ni Ready. Ay, wow, hindi po yata yan kasama. So, yung product daw kasi, balik tayo dun sa product and sa environment, di ba? Yan. So, ang product daw is designed to function in a specific environment. Lagi nating napapakinggan dito yung classic example na yung tubig, pag tinanggal mo sa, yung isda, pag tinanggal mo sa tubig, mamamatay. Kasi it is designed for a specific environment. Diba? Hindi natin siya pwedeng ipet lang dito, lagyan, diba? Hindi pwede, uy, dala-dala ko yung goldfish ko ngayon. Hindi pwede. Aso lang pwede nun, diba? Hindi naman din pwede yung aso, lagay mo sa tubig. Diba? Hindi naman pwedeng ilagay natin, Yogi, dyan ka muna sa aquarium. Hindi pwede. So, kanya-kanyang environment. Hindi rin naman tayo pwede magbabad sa tubig kasi, di ba? Baka mag-age tayo at maging wrinkled ang ating skin. Di ba? So, yun. God created it first. And yung environment na yan, kahit sa bacteria, kailangan pag kinulture mo sila, nandun sila sa tamang environment para mag-grow sila. So, ganun yung impact nung culture as a way of life. Di ba? And part of that, daw ng characteristic ng isang kingdom, values. Diba? So, ano ba yung mga values na meron sa isang kingdom? Pag tinignan ka, pag Pilipino ka, ano ba dapat yung values na meron? Pag Kristiyano ka, ano ba dapat yung values na meron? Diba? And yung last, yung huling nabanggit dito, which will be our focus, is yung language. Pag lumipat ka daw ng isang bansa, language ang pinaka-importanting kailangan na matutunan mo. So, pag lumipat ka ng Amerika, hindi pwedeng ipagmalaki mo lang na, nagtatagalog ako. Tapos pag kinausap ka doon, ganito po kasi ako ito po yung problema. Hindi kayo magkakaintindihan. Kasi nag-i-English sila, nagtatagalog ka. Di ba? Pagka nagkaanak ka, or di ba may baby, tuturuan mo rin ng language. Hindi mo pwedeng anak, roll. Di ba? Hindi mo pwedeng puro sign language. So kailangan merong though it's a language, 'di ba? But in general, tinuturuan natin siya. So kung anak mo Pilipino, hindi mo siya tutuluan siguro ng Spanish as his or her first language. Medyo mahirap kayo magkaintindihan, no? Pag hola mama, no? Yung isipin mo ganun, 'di ba? Parang bata pa lang yun na. So language is very important. At yun ang isang pag-aaralan natin. Ayan, nilagay ko ditong sample. Di ba pag sa language, kahit Pilipino ka, kasi ngayon kahit na, yung mga bata daw ngayon, slang na Kasi kakanood daw yun ng mga cartoons, di ba? Biglang, saan ba to galing? Yung isa po nating kapatiran, kakanood ng TV, nung nilipat daw niya sa public school, pinapatawag sila ng teacher. Sobrang slang. Ngayon, pati yung mga kaklase na nahihirapan ng intindihin, kakanood naman ng TV, iba yung naging language niya. Kasi may influence di ba? So, iba yung natututunan, yun ang natuturo. So, ganun ka-powerful, di ba? Nakikita yung power ng language sa isang kingdom, di ba? Number one, this is the key to national identity. Di ba? Alam mo na pag nag-i-English ka, malamang Amerikano ka. Pag nag-Japanese ka, malamang taga-Japan ka. Diba? So, yung identity mo, alam agad. Diba? Ganun siya ka-powerful. Kaya pag Chinese ka, sa Chinese, very important po na marunong ka talaga mag-Chinese. Kasi pagka, diba, alam nyo na yung mga namimili sa Divisoria, auntie, uncle, pagka tumawad ka, nag-Chinese ka, may discount ka agad. Kasi kumbaga, magkaano kayo same kayo ng nationality, di ba? So pag alam nila, Chinese ka rin, tulungan kita. Pag Pilipino ka, pumunta ka ibang bansa, special treatment ka kahit sa airport, kabayan, Pinoy ka. Pag hotel ka, baka i-upgrade ka pa no? So, kasi may national identity, nakikilala mo yung mga kasama mo, di ba? It gives people a shared perspective, not only in real life, but also on how life is expressed. Diba? So, nagkakaroon kayo ngayon ng
something in common dahil pareho kayo ng nakasanayan, pareho kayo ng mga customs, di ba? And language also is our communication and connection to the community. Nilagay ko ditong example yung Akostas in Thailand. So, nung lumipat po sila doon, dahil hindi pa naman po sila marunong mag-Thai, kailangan po nila mag-aral kasi hindi sila makakonect. Diba? Parang, ang hirap magtiwala sa isang tao na hindi kayo nagkakaintindihan kasi pakiramdam mo, paano ka ko-connect dito? Hindi nga niya alam ano yung kultura namin Diba? Hindi nga niya alam paano ko tawag. Pag Pinoy pa naman, mahilig yung kain na. Diba? Yun ang ating love language na sinasabi. Diba? Pag kinukumusta ka daw ng Pinoy, kumain ka na. Ganon daw mga mustang Pinoy. So, iba rin naman yung kultura ng Thailand. So, baka pag sa kanila, ginawa mo yun, hindi sila masyadong familiar dun sa mga ibang ways, di ba, of dealing with them. So, kinailangan nila, because there is power. Di ba? There is power pag natutunan mo at naintindihan mo ano yung language nila. Pag Pinoy, ang hirap mag-joke. Di ba? Ang hirap mag-joke. Tapos nasa crowd ka ng iba, Thailand, Korea, hindi nagigets yung joke mo. Kasi inside joke, di ba, ng mga kayo-kayo lang nakakaalam. So, very effective yung matutunan mo or magkaroon kayo ng sarili nyong language. Kasi, yun na siya. Number one is, it's a national identity. Di ba? Doon mo makikilala. Second, hindi pa pala second. Ayan na nga, a country is really not a country until all the people speak in the same language. So, na-mention ko na yun na dapat pare-pareho para makakonekta ka, para alam mo rin kung paano sila kakausapin. Ang hirap nung may umiiyak sa'yo tapos di mo alam paano. Ano ba to? Ano ba sabihin ko dito? Ano bang costume nila? Di ba? Kung di kayo nagkakaintindihan. Second, yan, language creates national unity. Dahil nga meron kayong common language, when you move to another country, nagkakaroon kayo ngayon ng, nabibuild yung trust, nabibuild yung rapport, di ba? Pero, dahil yun nga, mas komportable ka. Pag pupunta ka ng isang event, pwedeng dito, pwedeng sa labas, usually nilalapitan mo yung mga, kapareho ko, di ba? Pag pupunta ka, ako pag uma-attend ako ng conference sa ibang bansa, hindi muna ako naghahanap ng mga Korean or Japanese. Titignan ko muna, may Pilipino ba dito? Di ba? Kasi it unites. Ganun yung nagagawa ng language. Kasi alam ko na, hindi ko kailangan mag-English. Di ba? Dahil sinasabi nila nakakapagod yung ganun. Or kung sa trabaho, may iba kang boss, minsan doon ka muna sa Pilipino. Kasi mas mabilis, di ba? Mag-build ng relationship. So, it is your responsibility to make sure that you adopt the country's language. Otherwise, it encourages disharmony. Yan. So, nilagay ko dito sample K-pop. Napapansin niyo, pag kahit hindi naman K-pop, pero sila yung madalas dito Pag may bumibisita sa bansa natin, kahit sinabi lang na, kumusta ka? Yung sigawan na sobra yung mga tao. Kasi parang, inaral nila yun. Parang feel mo na, grabe, nagtagalog siya. Or, mag-aaral lang siya ng isang kanta, aaralin lang niya yung isang chorus. Di ba? Sinabi lang niya yung mahal kita. Grabe na yung Pilipino nun. Sobrang nagme-melt na, di ba? So, ganun din naman yung Pinoy pag lumalabas, nag-i-English, or pag pumunta ka nga ng Cebu, di ba? Yung mga nagbibisaya. Kasi parang ramdam mo na, grabe, mahal kita. Yun lang yung sinabi, tapos trending na yun. Viral na yun. Di ba? Kasi, nagiging parang nakikibahagi sila. No, ganun yung feeling Na, hindi ako masyadong alien. Kasi alam ko yung Tagalog, alam ko yung isang kanta, di ba? So, nagkakaroon ng ganun, sense of unity. Basta natatawa talaga ako every time Parang one word pa lang yun sila, mahal kita. Tapos lahat na, grabe yun, Tapos lahat na nagpo-post. Tapos ang dami mo na makikita doon na si Opa ganito, kumanta ng ganyan, So, ganun yung nagagawa niya. It unites people, di ba? Number 3, language is the key to effective communication. Ayan. So, kanya-kanyang culture, may values, history, di ba nakalagay dito.
if a nation's leaders and citizens are able to effectively communicate these things to each other and subsequent generation, ayan, a common language is essential to accomplish this. So, to ensure accuracy of transmission, yung language, dahil tool nga siya para for effective communication, paano mo masabi na effective siya? Napapasa mo siya hanggang sa next generation, di ba? Ngayon kasi iba-iba na eh. Maririnig mo yung mga bata, kanya-kanya na may mga Gen Z, mga, oh, that's Riz, mga sus, ganon, yung mga, di ko na maintindihan din yung iba. Tapos, parang medyo iba na yung language nila, no? Salin-salin, pero parang mapapansin mo, pag millennial, ganito. Nung 20s daw, ganito. Nung 80s, ito sinasabi. Ngayon, iba na. So parang the key to effective communication, pinapasa-pasa yun, sa iba yung kultura, sa iba yung common yung culture na pinapasa pag sa mga probinsya, yung mga tribe or yung mga malalayo. Na, let's say, ang madalas dyan yung mga recipes, kino-communicate mo, or pagka meron kang mga gusto mong matutunan ng mga apo mo, 'di ba? So, effective communication is very important na dapat pagdating dun sa apo mo sa tuhod, medyo na-preserve naman natin at medyo alam pa rin nila kung ano na yung nangyari, 'di ba? At kung ano tayo as a Filipino or pwedeng kung sang bansa ka man na galing, dapat mapasa 'yon, no? So, nilagay ko dito tong picture na to. Doon sa mga teachers, familiar ba kayo dito sa fish baking story? Narinig nyo na ba to? At nakita nyo na ba yung ganitong picture? Nakain na. Pwede rin naman. At least hindi lang sa picture, di ba? So gusto ko i-share tong fish baking story as an effective communication. Very common to sa mga training sessions. So noong unang panahon daw, so, pinag-usapan natin generation. So, may lola, may nanay, may anak. 'Di ba? Or syempre, yung apo ng lola. So, itong fish baking story daw na to, so, imaginein mo yung anak. So, yung anak, every time nagbe-bake daw siya ng isda, ganyan. Putol yung buntot, yung iba dyan, putol yung ulo, katawan lang. Yes, 'di ba? Kasi, ang na-communicate sa kanya nung nanay niya, no, tsaka yung nakalakihan niya, ganyan din. O anak, ganito yung isda, puputulin mo yung ulo, puputulin mo yung buntot. O di sige, lagay na nila, no? So ngayon, isang araw, nagtataka daw yung anak, lapit siya sa nanay niya, bakit yung isda natin, pag niluluto natin, walang ulo, walang buntot, katawan lang? So hindi ma-explain ng nanay, hindi ko alam, kasi sabi sa akin ng lola mo, ganyan. O so punta sila sa lola nila. Yung lola naman nila, ibang medyo may lahi. So, ibang nationality. So, yung lola naman niya, di ganun din. Tinanong nung nanay, ma, ba't ganyan? Ba't yung isda natin, walang ulo, walang kalahati? So, yun pala, ang sagot doon, nung unang panahon, yung oven nila maliit lang. Hindi kasya yung isda. So, ang nakasanay niya, pinuputol niya yung ulo, pinuputol niya yung buntot. Ngayon, dahil nung kinalakihan nung nanay, ganun lang yung oven, maliit lalagyan, sinalin niya ngayon dun sa na-communicate niya. So, hanggang dun sa anak niya, na ang laki na ng oven nila, kasi laki na ng oven nila dyan, no? Indang isda na yung kasya, wala pa ring ulo, wala pa ring buntot. No? So, effective communication, dapat na-explain mo yung customs, bakit ganun, di ba? Salin-salin hanggang sa, nakakatawa kasi hanggang ngayon, ganyan pa rin yung isda nila, di ba? Manok na lang daw ang So, naalala ko lang tong funny story na to kasi about communication. Oo nga, no? Part din siya ng communication kasi hindi mo na-communicate din ng maayos di ba? Pero gusto ko lang ma-imagine nyo na may effect siya, may impact siya. Na isipin mo, from lola, ilang taon na yung lumipas, ilang dekada na, di ba? Ganun ka-effect, ganun yung impact ng language, ng communication, na hanggang dun sa apo mo, kahit hindi niya naintindihan, pero dahil pasa lang siya ng pasa at nagko-communicate kayo, hanggang dun sa ilang dekada na, inabot na, ang laki na ng oven, ganyan pa rin yung isda niyo, di ba? So, effective communication, ayan.
Sabi dito, it is also the key to effective expression. Di ba? Kaya nosebleed tayo eh. Lagi natin naririnig yan pag di na natin naiintindihan. Di ba? Ang hirap to express what you want to say. Di ba? Nalulungkot ka, nasa ibang bansa ka, may kausap ka, pero let's say Arabic. O sige, paano? Di ba? Or sinasabi nga nila, pag galit ka daw, write it in, isulat mo daw, tas in English. Mawawala daw yung galit mo. Galit ka ngayon, okay, maglabas ka ng papel. Isulat mo daw in English. Or yung mga nanay daw na hindi, alam mo yun, syempre yung nanay, yung magulang, gusto nila yung anak nila in the future, maganda yung education, so lilipat na nila ng private school, ganyan, tas English. Pag nagagalit daw, that's bad. Tapos na. Wala explanation. Hindi mo ma-express kasi yung language may barrier. Di ba? It's difficult to participate in a nation as full-fledged citizens. Ganun din, no? Pag tinignan mo na bigger picture, ang hirap mag-join ng isang cause na hindi mo naiintindihan kasi hindi kayo pareho ng language. Hindi mo, ang hirap i-express yung sarili mo. Ang hirap makipaglaban na hindi mo naiintindihan di ba? Kung ano yung sinasabi niya. So yan, it signifies a common heritage. Ito yung mga shinare ko na rin kanina to. Yung sa original home country mo na nagsasalita noon, madalas yan sa mga probinsya, makikita natin yung heritage, yung mga weavers, kung ano pa yung weavers, ito part siya ng cultural heritage, di ba? Nilagay ko dito yung picture na tong isa sa Vietnam to, yung Bentan Market. Kasi parang ang nai-imagine ko, dahil kahit saan ka mapunta, dahil meron kayong common heritage, alam mo na pag nagsalita pa lang, ma-identify mo na. Very common to sa mga, pag pumunta ka ng ibang bansa, tapos nagsha-shopping ka. Yung Bentan Market, akala ko, para kang nasa Pilipinas, lahat ng tindero doon na Vietnamese, nagtatagalog. Pag narinig ka, nagtagalog, ay, ganda, mura to, mura. Ganun. As in, lahat talaga. Pag pumunta ka ng Thailand, yung iba din marunong. So, ang dami, Middle East. Kahit yung mga, yung mga Arab, as in, pag narinig ka nila mag-Tagalog, alam nila So, malayo pa lang, alam mo na kabayan talaga yan. Di ba? Kahit nga hindi nila kababayan, tawag nila sa'yo kabayan Siguro naturo na rin kasi sa kanila ng mga Pilipino. Tsaka alam nila, parte kasi ng kultura natin yung mahilig magpasalubong. So, hindi po sa lahat pala. But in general, mahilig tayo mamili kasi pwedeng sa pamilya, iuuwi, sa kaibigan. So, madalas, pag nagagawi ka dyan, kahit sang bansa, wala pa po ako napuntahang bansa na wala akong nakita na may Pinoy or nag-entertain na ganyan. Tapos familiar sila na, Pilipino, ganun. Tapos may discount pa yan kasi nga alam nila marami kang bibilin. Language is the key to generational transfer. Ayan, na-share ko na rin to kanina. Yung hanggang dun sa apo mo, di ba? Meron dito yung nilagay ko, it preserves family heritage throughout generations. Katulad ng po and opo. Di ba? As part of our language, laging sinasabi, uy, mag-po ka, mag-opo ka. Kaya ngayon, kahit English, no po, yes po. Combination na, di ba? So ganun, dahil sinasalin siya If you also imagine, yung training na ginagawa kay Prince George, no? So imagine mo yung tradition from Queen Elizabeth to ngayon, si King Charles, si Prince William. Bata pa lang sila, tinetrain na sila. Kasi yung mga customs nila, yung mga nakasanayan nila, yung language na dapat sinasabi nila sa kanilang community, dun sa mga tao, dapat maintindihan nila. Para pag dumating yung time na ito na nga, nung nawala na yung queen, yung king, yung papalit. Ngayon, kasi ngayon may sakit din yung king. So parang lumalapit na yung throne nung mga papalit. Kaya talagang part of their training. Kasi dapat yung generational transfer, hanggang dun kay Prince George, hanggang dun sa susunod na kapatid niya, dapat yung language maisalin. Dapat yung language matutunan. Dapat yung customs, yung culture, yung values na meron, di ba? Hindi pwedeng maiba. Kasi that's the way to preserve. Ay, ito palang video. May volume ba to, Rina? Okay, sige. May papakita po ako sa inyo.
Ay, walang volume. Okay, balik. Gusto ko lang mas ma-imagine nyo para makita nyo yung different culture and language. The English believe it's a slur on your host's food if you don't clear your plate. Whereas the Chinese feel you're questioning their generosity if you do. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge. Which is why we have local banks staffed by local people in over 80 countries across the globe. HSBC, the world's local bank. In America, if you hit a hole-in-one, you're expected to buy everyone a drink. However, in Japan, it's traditional to buy your playing partners expensive gifts. Same hole. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge. So na-shoot niya, ibig sabihin may bibili na naman siya ng regalo. Okay, nakakatawa po yung mga culture, no? And nakakatawa na pinapakita dito yung different language. So yung isa, English versus Chinese. So magkaiba sila ng kultura at hindi sila nagkakaintindihan nga masyado dahil siyempre isa nag-i-English, yung isa naman Chinese. So yung kultura sa kanila, sa Chinese, pag naubos mo agad yung pagkain mo, parang questionable yung generosity nila. Na, ay, nabitin ka. Kaya palaki ng palaki. Inubos mo ulit. Ang custom pala naman dun sa English, kailangan, ubusin. So magkaiba. Tapos di sila nagkakaintindihan, palaki ng palaki. Doon naman sa golf, ganun din magkaiba. Pag nanalo ka pala, nakashoot ka, bibilan mo pala lahat ng mahal na regalo. Kaya yung pangalawa, hindi niya naginalingan, di ba? Kaya lang na-shoot pa rin. So, nakakatawa lang. No? So nagkaroon daw ng loss of unity and communication with the kingdom. Di ba? Tapos na tayo dun sa language part na nakita na natin ano yung importance ng language, 'di ba? So punta naman tayo dito. Nagkaroon daw ng loss of unity and communication with the kingdom dahil alam natin itong unang picture nung na-expelled daw si Adam and Eve, no, nag-exit na sila dun sa eastern side, hindi na sila pinapapasok ng guard. So ang nangyari, lahat naipon na yung population papunta dun sa east, 'di ba? Ayan, yung guard, yung angel. So, hanggang sa dumami yung mga tao, napunta na to sa fast forward, yung story nung sa Genesis 11. Ito na yung nagbe-build sila ng tower. Diba? So, kita nyo dyan, nagsisimula pa lang sila mag-build. Yan, so nakalagay dito, we will build a tower and make a name for ourselves. God's response was, if as one people speaking some language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. So alam natin yung story na to, yung Tower of Babel, or in Tagalog yung Babel, di ba? Narinig natin na dahil nung panahon na to, iisa lang yung language nila, nagkakaintindihan silang lahat, walang separation, nagkasundo sila na gumawa ng tower na sobrang taas na makakaabot ng heaven, di ba? So dahil doon, ang sabi ng Lord, hindi, iba-ibahin yung language. Nakalagay dito, hindi nila sinira yung tower eh. Ang kailangan lang niya gawin, iba-ibahin niya yung salita. Para magkaroon ng disharmony, hindi magkaintindihan.
So imagine mo, nagsasalita kayo lahat ng English, tapos biglang, tapos iba na yung iba, di ba? Naging Japanese, naging Korean. So biglang, ngayon, di na nila magets. Kasi, kumbaga, ako nagkaroon ng Indian doon, baliktad. Ang no kasi ng Indian ay yes sa atin. So baliktad. Kaya dapat naiintindihan mo eh. So ngayon, nagkaroon na ng ng miscommunication dahil ngayon, yung dati mong yes, no na ngayon sa'yo, di ba? Parang, okay. So, litong-lito ka na. When you build something just for your own honor and purposes, even while using the mind, talent, and material the king gave you, you call it your own. This is the same as idol worship. No? So, nagkaroon, etong mga panahon na to, mas gusto mo nang mahigitan, mas may hihigit na sa Lord. Di ba? Which is, gusto mo na mag-build ng tower, gusto mo nang nagyabang na sila, naging arrogant na sila. Kaya, yun ang nangyari. Anything that is more important to us than the king is an idol. No? So, kung titignan natin yan sa buhay natin ngayon, kung meron nag-occupy dyan ng attention mo na more than the Lord, ibig sabihin, nagiging idol mo yun. Kung maghapon ka, magdamag ka, nagsa-cellphone, nagne-Netflix, wala ka ng time mag-pray, wala ka ng time magbasa ng Bible, ibig sabihin, nagiging idol mo na yun. Diba? Ang Netflix, baka naging idol mo na yung OPA bago pa si Lord. Diba? So the King wants us to build the dreams in our hearts that He put there. Kaya lagi natin sinasabi na kung will ng Lord, ito yung promise ng Lord, ito yung pinapagawa ng Lord. Diba? Kasi, maganda yung intention ng Lord, pero syempre yung dream mo, yung goal mo, dapat akma doon sa gusto ng Lord para sa atin, di ba? The power of language is its ability to produce. So ganun siya ka-powerful na makakapag-produce ka ng tower, no, na sobrang taas kung nagtuloy-tuloy na hindi nagkaroon ng iba-ibang language. Diba? Ganun yung pwede niyang magawa. If they couldn't talk to one another, the tower couldn't be completed. No? Dahil nga, hindi na sila pare-pareho ng salita, hindi na nila natapos, hindi na umabot dun, di ba? Hindi na napunta dun sa rurok. That is why it's called Babel or Babel, because the Lord is confused and the Lord confused the language of the whole world. Yan. Babel means confusion. Ayan. So, na-share ko na to kanina, yung na-expel sila si Adam and Eve dun sa garden to protect the humanity from eating. So parang kung hindi pa tinigil ng Lord, dun pa lang, edi marami pang tao na mapupunta dun sa garden, tapos marami pang mapapahamak, 'di ba? So ang ganda nung ginawa ng Lord. Confusing humanity's language helped to guard human beings from self-destruction. Kasi baka sobrang arrogant mo na, sobrang gusto mo na makarating dun sa heaven, baka ano na lang yun, yung access mo dun. Lalakad ka lang, anytime na gusto mo, wala nang discipline, di ba? Nawala na yung culture, na iba na. Kasi nauna na yung pride mo, nauna na yung gusto mong glory para sa sarili mo. Di ba? So, tapusin ko lang yung part na to, yung unity and communication with the kingdom, and then the rest, we will talk about next week. Yan. So, yung rebellion na yon na nangyari, yung kasalanan, yun yung nagkaroon ng damage, yung unity and communication with God. Hanggang sa kailangan i-restore ulit pabalik. Yun din yung na-share ni Ate Joan in one of her topics na yung restoration na napunta yung sa Holy Spirit. Yung restoration ng community na yon is by the capacity to speak in heaven-given languages from the Holy Spirit. Ayan. So, yung heaven-given languages, alam naman natin kung ano to, di ba? Ay, hindi nyo alam. So, part of this is syempre yung tongues. Well, we will talk about this next week kasi mahaba pa siya. So, I'll end this with etong nagkaroon ng nawala yung unity and communication. Pero paano siya mare-restore? Next week. Ayan. Balikan natin siya at hopefully, ganito pa rin tayo, mas marami na tayo next week para mas marami pa sa atin yung makapag-aral ng word ng Lord and yung nangyari, no, patungkol sa kingdom culture. So, thank you po.